si Anjo Iliana na magbayad ng tumataginting lang naman na 3.5 million stern warning o mahigpit na babala para sa lahat ng social media ay hindi isang laruan kung saan pwede mong sirain ang buhay at karapatan ng ibang tao na walang pananagutan. Kung may 3.5 million ka sa bulsa mo, dahil kung wala, mabuting manahimik na lang at mag-vibe ng tama. Deserve ba o OA? Anjo Iliana, pinagbabayad ng 3.5 million ng korte dahil sa social media laban sa TVJ. So, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. May malaking shocking twist mula sa Dabber Cards tungo sa korte realness, Mare. Iwanan mo muna yung ginagawa mo at mag-focus ka rito dahil ang balitang ito ay literal na nag-detonate ng social media feed ng bansa. Kung akala mo ay tapos na ang legal wars sa mundo ng noontime show pagkatapos ng sagupaan ng TVJ at Tape Incorporated noong mga nakaraang taon, abay nagkakamali ka. Dahil ngayon, isang dating solidong miyembro ng Itbulaga pamilya ang tuluyan ng nasunog sa korte. Ang mabilisang chika, inutusan ng korte ang komedyante at dating host na si Anjo Iliana na magbayad ng tumataginting lang naman na 3.5 million text millions bilang danyos sa TVJ production. So 3.5 million peso. So yun po yung nakatala doon po sa mga balita. At ang production company ni Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon, paano nga ba humantong sa ganitong balita or humantong sa ganito? Noong June 29, 2026, naglabas ng isang dambuhalang 18-page decisions at presiding judge na si Gloria Monica S. Lopez ng Mandaluyong City Regional Trial Court or RTC Branch 279 kung saan inaprobahan ng korte ang petisyon para sa permanent injunction na isinampa ng TVJ Production laban kay Anjo. Ibig sabihin, seryosong talo sa civic case or civil case ang aktor at hindi lang basta barya ang kailangan niyang ilabas kundi milyones. Ang lore, ano nga ba ang mga sinasabi ni Anjo sa TikTok at Facebook? Para sa mga hindi gising noong huling bahagi ng 2025, i-rewind natin ng kaunti ang mga pangyayari para maintindihan ninyo ang pinagmula ng matinding galit ng TVJ. Si Anjo Iliana ay naging regular na minamahal na host ng Itbulaga sa loob ng maraming taon. Sino ba namang hindi makakalimot sa mga segment niya rito? Pero noong huling quarter ng 2025, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nag-umpisa si Anjo na magdaos ng mga serye ng live stream sa TikTok Live at Facebook. Doon ay nagbitiw siya ng mga salitang itinuring ng korte na labis sa mapanira, malisyoso at mapanirang puri or defamatory. Ang dalawang pangunahing pasabog ni Anjo, the syndicate allegation, ay hayagan niyang sinabi ni Anjo na sa kanyang live stream na may nagpapatakbo raw ng sindikato sa loob ng pamamahala ng Itbulaga. Ang paratang na ito ay direktang umatake sa integridad ng show, ng mga host at ng mga production management na binuo sa loob ng halos 5 dekada. May linya pa siyang hindi ako takot sa TVJ habang nakatutok ang kamera. The personal attack kay Senator Tito Sotto ay hindi lang corporate issue ang hinalukay ni Anjo dahil dinamay niya pati personal na buhay ng mga host. Direkta niyang ibinulgar sa kanyang digital platform na may kabit o mistress di umano si dating Senate President Tito Sotto dahil mabilis kumalat ang ganitong klase ng tea sa TikTok na agad itong nag-viral at naging meet siya ng mga negative comments at ng mga bashers na nagdulot ng malaking lamat sa imahe ng TVJ. Kaya naman hindi na ito pinalagpas ng pamunuan ng TVJ Production. Dinala na nila ang usapan mula sa comment section patungo sa loob ng husgado. So ang breakdown ng 3.5 million, saan napunta ang pera? Hindi lang ba sa isang bagsakan ng hatol ng korte? Hinati-hati ito ng Mandaluyong RTC at batay sa bigat na pinsalang
nagawa ng mga video ni Anjo sa reputasyon ng kumpanya. Kung ikaw ay mahilig sa math o gustong makita kung paano nag-compute ang batas pagdating sa paninirang puri, narito ang opisyal na breakdown. Mula sa 1 million temperate damages, ibinigay ito para sa unquantifiable commercial injury o yung mga hindi mabilang na pinsala sa brand equity at business relation ng Itbulaga sa TVJ Production. Dahil sa mga paratang ng korupsyon o sindikato na 1 milyong moral damages para naman to sa Burmich goodwill o ang nadungisang magandang pangalan at reputasyon na binuo ng production sa loob ng maraming henerasyon ng panonood ng mga Pilipino. So, 2 milyon na yon. Pangatlong, another millions, 1 million exemplary damage. Ito ang pinakamatinding legal slap. Ibinaba ito ng korte bilang halimbawa o babala para sa publiko upang pigilan ang walang pakundangang paggamit ng social media para manira ng kapwa. At para naman sa halagang 500,000 attorney's fee at litigation expenses, ang bayad sa mga high caliber lawyers ng TVJ na nagtanggol sa kanila sa loob ng korte. Sagot din ng lahat ni Anjo, no? May plus interest pa. At ayon din sa desisyon ng korte, ang kabuuan ng halaga ay magkakaroon ng 6% annual legal interest simula sa araw na maging pinal ang executory ang hatol hanggang sa tuluyan nitong mabayaran ni Anjo. Grabe. Nung nilabas na yung hatol na 3.5, habang hindi niya binabayaran to, nag-i-interest ito ng 6%. Grabe. No, talagang grabe. Pwersahang mabubutas ang bulsa ng aktor. Ang permanent injunction, ang digital gag order ay kay Anjo, bukod sa milyon-milyong pisong multa, ay may kasama pang permanent injunction. Ang desisyon ng korte sa wikang Gen Z, ito ang tinatawag na ultimate digital gag order. Inutusan ng korte si Anjo Iliana, ang kanyang mga ahente, mga kinatawan o sino mang kumikilos sa ngalan niya. So narito naman po ang reaksyon ng TVJ at ni Senator Tito Soto. Sabi niya, vindicated. Matapos ilabas ang opisyal na desisyon ay agad na nagbunji ang kampo ng TVJ Production at ng Itbulaga sa kanilang inilabas na opisyal na pahayag. Sinalubong nila ang hatol ng korte bilang malaking tagumpay para sa katotohanan. We welcome the court's decision as a definitive vindication of the integrity of Itbulaga, its host and its management, and of decades of trust that generation of viewers have placed in the program. Ayon sa opisyal na statement ng kumpanya, dagdag pa nila ang desisyong ito ay nagsisilbing stern warning o mahigpit na babala, no, para sa lahat ng social media ay hindi isang laruan kung saan pwede mong sirain ang buhay at karapatan ng ibang tao na walang pananagutan. Nagbigay din ng maikling pahayag si Senator Tito Soto sa media kung saan sinabi niyang patunay ito na gumagana ang sistema ng katarungan sa Pilipinas. Fake news and besmirching reputation have no place in sane society. Giit ng veteran host at mambabatas. Habang isinusulat pa, no, at ibinibigay ang balitang ito, ay nananatili namang tahimik ang kampo ni Anjo Iliana at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang aktor o kanyang mga abogado kung tatanggapin ba nila ang desisyon o maghahain sila ng apela sa mga mataas na korte. So kapansin-pansin din na burado na ang mga controversial na videos TikTok live replay sa kanyang mga official na social media accounts at ang Gen Z lesson dito, ang social media ay hindi shield sa illegal na clout chasing para sa ating henerasyon na nabubuhay na sa TikTok at X at Instagram. Ang kasong ito ni na TVJ at Angeliana, isang napakalaking wake-up call. Madalas nating makita sa ating mga FYP ang mga content creators na madalas na ng mga expose, bulgarang blind items o hayagang paninira sa mga kilalang personalidad para lang makakuha ng engagement, like, shares at algorithm boost. Akala ng marami dahil lang ito sa content creation or parody or diba? Ligtas na sila sa batas. Ang hatol kay Anjo ay patunay na sa taong 2026 may naging matalas at digital ready na ang ating batas. Ang bawat salitang bibitawan mo sa harap ng iyong smartphone habang naka-live ay makaakibat na legal na pananagutan. Kung hindi mo kayang patunayan sa harap ng hukom ang iyong paratang, ang dulo mo ay tulad ng
kinahihinatnan ngayon ng aktor, isang permanenteng bawal magsalita at multang milyon-milyon ang magpapaiyak sa iyong bank account. Bago mag-click ng go live at magpakalat ng unverified na chika, isipin mo muna kung may 3.5 million ka sa bulsa mo. Dahil kung wala, mabuting manahimik na lang at mag-vibe ng tama. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dara Eds TV and Dara Eds Channel. God bless everyone.